Pentecoste, nang ibig sabihin ay ika-50, dahil ito ay pinagdiriwang 50 days after na si Jesus ay muling nabuhay. Mga kapatid, tingnan natin ngayon itong ebanghelyo na ating napakinggan. Anong napansin ninyo sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ang kanilang disposisyon? Ang disposisyon ng mga alagad ng ating Panginoon, andun yung pagkatakot, andun yung pagdududa, andun yung mistulang panghihinayang nila. Parang nawala ang lahat. Bakit? Kasi nga, hindi mawala sa isipan nila ang kanilang Panginoon ay nakabayubay sa krus. Ang krus na iyan, yan ang nagdulot sa kanila para magkaroon ng pagkatakot. Dito sa ebanghelyo na ating napakinggan, sabi ni Juan, sa ebanghelyo ni Juan, nakapilit ang pinto ng mga alagad ng Panginoon habang sila ay nagkakatipon sa isang tahanan na ito. Kasi nga, andun yung takot nila na baka sila din ay matulad sa ating Panginoong Jesucristo sa kanilang sinundan sa loob ng 3 taon. Imagine, 3 taon ng mga alagad na nakasama ang ating Panginoong Jesucristo. Ang dami nilang na-witness sa ating Panginoon. Nakapagpagaling sa mga patay, ay nakapagpagaling sa mga may sakit, nakapaggawa ng himala, kung saan itong tubig ay naging alak, naging pinakamasarap na alak during the wedding feast at Cana. Yung 5,000 kalalakihan ay napakain sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. At hindi lang yun, na-witness nila na si Jesus ay kayang buhayin ang patay. At dahil doon napatunayan nila na si Jesus nga ang magliligtas sa kanila. Pero nung makita nila si Jesus ay pinarurusahan at nakabayubay sa krus, ang lahat ng yun ay nawala. Hindi natin masisisi. Kasi itong mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay mga Hudyo sa kultura o sa tradisyon o sa paniniwala ng mga Hudyo. Kapag ikaw ay ipinako sa kahoy o sa krus, noong panahon nila, lalo tigit ng Old Testament hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay isang kasumpa-sumpa yan. Isang kahihiyan yan. Ibig sabihin, isa kang kriminal. Hindi mawala sa isip. Imagine, yung na-witness sila sa loob ng 3 taon, tapos pinahirapan lang at nakabayubay lang sa krus ang ating Panginoon. Natakot na sila. In fact, sabi pa nga ni Pedro, babalik na lang ako. Babalik na lang ako sa dati kong gawain. Mag-iisda na lang ulit ako. Nang wala ng pag-asa, itong mga tao ito. Dito sa ebanghelyo na ating napakinggan, may knowledge na itong mga alagad na ito na si Jesus ay muling nabuhay. Pero hindi pa rin nila matanggap. Kaya dito, habang sila ay nagkakatipon, secretly, Jesus Christ appeared to them in front of them. Anong sinabi ng ating Panginoon? Sinumbatan ba niya ang kanyang mga alagad? Sinabi, matapos ang huling hapunan, inihanda ako kayo, ang haba ng pagtuturo ko sa inyo. Pagkatapos kasi ko ng huling hapunan, na maalam na ang ating Panginoon, ang tawag ulit, farewell discourse, kung saan inihahanda niya ang kanyang mga alagad. In fact, sabi pa nga ng mga alagad niya na, Panginoon, ikaw nga talaga ang Mesiyas. Ikaw talaga ang magliligtas sa amin. Parang sinabi ng ating word, di mo, darating ang panahon, magkakawatak-watak kayo, magsisipagtaguan kayo. Ganun na ang nangyari. Pero, hindi niya sinumbatan ang kanyang mga alagad. Bagkus, anong sinabi niya? Sumahin niyo ang kapayapaan. Tingnan ninyo ang butas sa aking kamay. Tingnan niyo ang butas sa aking tagiliran. At nung mapatunayan nila na talagang nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay, nagkaroon ng kaganakan uli dito sa puso ng mga alagad ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung titingnan natin o kung isipin natin, tatapon na po tayo sa application ha. Hindi ba ito rin ang kailangan ng bawat pamilya? Ang term na kapayapaan,
Kapayapaan sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan. Kapayapaan kapag may tensyon ang mag-asawa. Kapayapaan kapag may samaan ng loob ang mga magkakapatid. Kapayapaan kapag may hinanakit ang anak sa magulang o ang magulang sa kanyang mga anak. Di ba? Yun. Kapayapaan ang hinihingi natin ng isang pamilya kapag ang pamilya ay hindi nagkakaintindihan. Ito ang pangako ng ating Panginoong Kristo. Darating siya sa bawat pamilya. Kahit kung minsan sarado ang pintuan ng ating tahanan o ang ating puso, papasok pa rin siya sa atin. O kung hindi man siya makapasok, ihingi natin ang kanyang patnubay, ang kanyang presensya, at kasama niya ang Espiritu Santo para ibigay itong kapayapaan na ito sa ating tahanan, lalo higit sa ating pamilya. Pagkatapos nun, pagkatapos na magpakita ang ating Panginoong Kristo, hiningahan niya ang kanyang mga alagad, at yun na ang Espiritu Santo. Parang, kumbaga, ititin natin, simpleng kilos, yung paghinga na yun sa kanyang mga alagad, pero malalim ang kahulugan. Parang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na, bibigyan ko kayo ng bagong buhay. Kaya naman, tingnan nyo, nung si Jesus, nung hiningahan niya ang kanyang mga alagad, nung matanggap na ng mga alagad, ang Espiritu Santo, na ano na, nawala yung pagkatakot, nawala yung pagdududa, nagkaroon ng kagalakan at sigla sa pagpapahagi ng mabuting balita. In fact, halos ang kanyang mga alagad ay namatay except kay St. John, the beloved of our Lord Jesus Christ. But the rest of the apostles, they died as a martyr. Inalay ang kanilang buhay. Bakit? Kasi nga, pinanindigan nila itong mabuting balita na ito. Pinanindigan nila itong itinuro ng ating Panginoong Kristo. Hanggang ngayon, ang simbahan ay patuloy na lumalago, patuloy na naglalakbay dahil sa mga nagpapatunay na si Jesus ang ating manunubos. Lalo higit sa inyo, sa pamilya. Dapat sa pamilya, dito nabubuo ang pananampalataya ng isang sambayan ng Kristiyano. Magagawa niyo lamang yan kung hihingi kayo ng patnubay ng Espiritu Santo. Gagawa ng mga alagad ng ating Panginoon, tayo din magagawa natin iyan. At dito pa, isa pa sa magandang maiconsider natin, kapag ang Espiritu Santo ay namumutawi sa ating tahanan, na andon ang pagtitimpi, yan ang Espiritu Santo. Bigay ng Espiritu Santo yan. Ang pagtitimpi, kapag tayo ay nagagalit na, kapag tayo ay naiirita sa ating pamilya, naandyan ang Espiritu Santo. Ang gift ng pagtitimpi, andun din yung pagtsatsaga. Pagtsatsaga ay gift ng Espiritu Santo po yan sa bawat isa sa atin. Pagtsatsaga sa pag-aalaga sa bawat isa. Gayon din, yung tapang, yung courage na humingi o magbigay ng pagpapatawad sa ating pamilya, lalo higit sa ating kapwa. Ito pa mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating napakinggan, maganda yung itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Yung sinabi ng ating Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sa Espiritu Santo, binibigyan tayo ng kakayahang magpatawad. Kaya nga ang simbahan, mayroong sakramento ng pagpapalinloob, sakramento ng kumpisan. Sa loob ng kumpisan, dito nangyayari ang walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Kaya, tanongin natin ang ating sarili, ako ba ay humihingi ng pagtawad sa pamamagitan ng pagkukumpisan? Tao lang naman yung pari na yun. Bakit naman si Father ang magpapatawad? Pwede naman direct to God? Binigyan ng responsibility ang mga pari para patawarin ang kasalanan ng mga tao ng bawat mananampalataya. Ang pari ay
hindi talaga siya ang nagpapatawad. Bagkus ang Diyos ang nagpapatawad. A priest or a bishop or a pope is just an instrument of God's mercy. Tatandaan po natin yan. Kaya don't hesitate na lumapit sa pari kapag tayo'y nagkakasala at doon mararamdaman ninyo ang walang hanggang awa at habag ng Diyos. Mga kapatid, dito, hindi lang dapat itong pagpapatawad ng Diyos nangyayari sa loob ng kumpisalan. Hindi lamang limitado sa loob ng kumpisalan ang pagpapatawad ang pagpapatawad na ito. Dapat sa inyo, sa bawat isa sa atin, matuto dapat tayo magpatawad. Lalo tigit sa pamilya. Mahirap kapag palaging may galit, lalo tigit sa membro ng pamilya. Tanungin natin ngayong Pentecostes, ngayong pagdiriwag natin ngayon. Meron pa ba akong hindi napapatawad ng membro sa aming pamilya? Mahirap po magpatawad. Lalo tigit kapag ikaw ay nasaktan talaga ng todo, lalo tigit yung nakasakit sa iyo, ay yung talagang hindi mo inaasahan na sasaktan ka, mahirap patawarin yun kung ikaw lamang ang magpapatawad. Pero, if you will ask the inspiration of the Holy Spirit, from the Holy Spirit, nandyan, magagawa mong magpatawad. Kaya napakaganda, ang Espiritu Santo ay tinawag ng ating Panginoon bilang patnubay. Kung tayo lamang ay hindi natin kayang gawin ito, lalo tingin ang pagpapatawad. Pero kung hihingi tayo ng gabay sa Diyos, lalo tingin sa Espiritu Santo, magagawa natin at posible na patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Mga kapatid, huwag na tayong magtagal sa takot o sa tampuhan at lalo tigit sa galit. Dahil si Jesus ay naandyan, dumarating sa bawat isa sa atin at kasama niya ang Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng bagong buhay. Kaya ito po ang hamon sa atin ngayong linggo ito sa bawat pamilya. Buksan ang puso upang makapasok ang Espiritu Santo. Hayaang iman ng Diyos ang inyong pamilya para ang tahanan ninyo ay maging tahanan ng kapayapaan, pagmamahalan, pagpapatawad, at pag-asa. Amen.